kung talagang meron silang belief na sila ay yayaman dito, hindi yan bibitaw, hindi yan titigil. Hindi yan titigil. Kung yung belief nila yayaman sila 2 years from now, 3 years, 5 years from now, yayaman sila sa Live Good. Kung yun ang belief nila, ano man ang daanan nila sa Live Good, may training attend. Lahat gagawin nila. Kasi alam nila yung destination nila, yayaman sila. Bakit nawala yung belief? Because of rejection. Mataas ang rejection. Ngayon, bakit nung unang taon natin bumulusok ng pataas? Kasi po, ang baba ng rejection that time. Ayun, nasagot ko na. Halos lahat po nakaka-invite. Sa 10 kaibigan, nag-join 5. Mataas na yun. Ang taas po ng sign-up rate ng unang taon natin. Ang baba ng rejection rate ng unang taon natin. That's why lahat po sila ganado. Kasi lahat sila may resulta. Nagkakaroon sila ng resulta. Meron silang weekly pass start commission. At the same time, pati yung tao nila, nagkakaroon din ng weekly pass start commission kasi ang baba ng rejection rate nila nung unang taon natin. That's why, ang taas ng belief nila, tuloy-tuloy sila. Kaya tumaas yung numbers natin ng unang taon. Rodney, back to basic or dating offer ang ipapakita sa mga new prospect. Ano yung dating ipinakita? Okay? Ano yung dati? Bakit ang bilis ng unang taon, ngayon hindi? Bakit? Yun nga, tama si Rodney. Yung ipinakita natin ng unang taon, doon tayo bumulusok. Totoo ang spillover. Kung tuloy-tuloy yung mga invitation, kung tuloy-tuloy yung pay-in natin, totoo talaga eh. Kaya tayo lumaki. Because of selling, earning without invite, through spillover. That's why maraming nag-invite. Kahit maraming naka-invite, dahil gusto nila yung sistema na ganun. Gusto nila yung concept na pwedeng kumita ng walang invite. Kaya sila, maraming na-invite. Kasi maraming tao may gusto nun. Ngayon, yung na-invite, yun din ang ginamit nilang linyahan sa invite nila. Pwede kang kumita even without invite. So, therefore, naka-invite. Kaya sila nag-duplicate. Kaya lumaki yung grupo natin ng unang taon. Kasi ang baba ng rejection rate dun sa latag natin ng nakaraang taon. Kung hindi sana nahinto yung chain, ng presentation natin, ang presentation ni Coach Fernan that time, effective talaga yun. Doon tayo sumabog sa presentation ni Coach Fernan. Medyo nabago lang ngayon yung latag. Kasi doon nakita ko yung mga guest talaga, tuwan-tuwa eh. Pag nakita nila, uy, even without enrolling a single person, talaga nag-join sila dahil meron silang nakikitang pag-asa. May pag-asa pala akong kumita dyan kasi hindi ako networker eh. Nag-try na ako sa mga ganyan, nahirapan ako mag-invite eh. Tapos dito, babanatan na kikita kahit walang invite through spillover. So yung mga magagaling mag-invite, mababagsakan ako. Pwede akong kumita dito. Kaya sasali ako dito. Game ako dito. Tapos nung sumali na yung tao na yon, ganun din yung ginamit niya. Sinabi niya doon sa mga kakilala niya, kita ka dito kahit walang invite. Basta magaling yung mga nasa taas mo, nag-spill over yan, babagsak sa'yo yan, kikita ka. Ito yung mga figures, oh. Oh. Tapos pag nakadalawang invite ka, bronze ka. Diba? Paano pag bronze ka? Yung dalawang invite mo, pag nagma-maximum na yan ng $2,000, tag $1,000 ka dun. Kaya, ang nangyari, nag-invite. Nainganyo sila na gusto nilang kumita eh, kahit walang invite. Pero nung nandun na sila, member na sila, nainganyo mag-invite kasi madali naman mag-invite eh, kung yan ang ilalatag ko. Ang sign-up rate sa ganung latag, ang taas. 60, 70, 80%. Ang sign-up rate sa ganung latag, yung latag ni Coach Fernan, yung unang taon. Ang ganda talaga nun, guys. Yung latag na yung gustong-gusto ko talaga yun. Tapos, babanatan pa ni Coach Fernan sa ilalim na
Pag 10 ang referral mo, computein mo lahat yun 50% sa 10. O di, $10,000 yun. Kasi pag nagma-maximum na yung tao mo. Actually, ayun ang logic behind that eh. Ang logic niyan, nagkakaroon sila ng hope. Nagkakaroon ng hope yung mga tao dahil doon sa latag na yun. So therefore, dahil nagkaroon sila ng hope, sumasali sila. Kaya minsan, yung 10 audience mo, kadalasan sa 10 audience mo, 5 pataas ang nagme-member, ang nagjo-join. Kasi nagkakaroon sila ng option. What if hindi ako magaling mag-invite? What if hindi ako naka-invite? Ito, may pag-asa pala akong kumita. Kasi merong spillover na babagsak sa akin galing doon sa mga magagaling mag-invite. At pwede pa rin pala akong kumita ng $2,000. Kaya sila nagjo-join kasi nakakita sila ng pag-asa. Yung matagal na silang nangangarap pero alam nilang mahirap mag-network marketing. Alam nila mahirap ang MLM. Kasi na-try na nila ang MLM. Bago ang Livegood, bago dumating ang Livegood sa buhay nila, marami na silang nasalihan. Marami na nag-offer sa kanila. At naramdaman nila na hindi nila kaya. Kasi ang taas po, dahil napakataas po ng rejection rate. Kaya nga sila nawawala ng pag-asa. Nawala yung belief nila. So ang tao, pag nawawala yung belief, hindi yan kumikilos. Hindi yan kikilos. Nawala nga yung belief eh. Hindi ko kaya, nagawa ko na yung dati, ang hirap niyan. Wala akong paraan para kumita dyan, kundi magbenta lamang o kaya mag-invite. Yun lang dalawa na yun. Eh, dumating ang Livegood eh. Nung dumating ang Livegood, babanatan ba naman natin ng kikita ka dito, even without enrolling a single person. Nagkaroon sila ng pag-asa, kaya sila nag-join. At nung nag-join sila, naka-invite sila because mababa ang rejection rate. Ang baba ng rejection rate, kaya sila naka-invite. Imagine mo, ang dami ko nakausap. Nag-gold daw sila. Gold. Hindi naman daw siya networker, pero nag-gold siya. Ilan na tao ng gold? May isa nag-platinum pa. Hindi naman networker, nag-platinum. Bakit? Sa ibang company, sa traditional MLM, yung numbers na nabuo nila sa Livegood, hindi nila kayang gawin doon sa traditional MLM. How come nagawa nila sa Livegood? Bakit? Guys, ang sekreto dyan guys, nasa latag mo. Kung saleable ba yung minamarket mo. Kung saleable ba yung ino-offer mo. Pag saleable yan, marketable yan, acceptable yan, tatanggapin ba ng tao yan, bibilhin ba ng tao yan, dun tumataas ang sign-up rate. Bibigyan mo ng pag-asa yung guest mo, yung audience mo, bibigyan mo ng pag-asa. Ano yung option para kumita ka rito kung ikaw ay mahina mag-invite? Kasi lahat ng taong makakausap mo ngayon, iisa lang ang sagot eh. Ayoko dyan, networking, nahihirapan ako dyan. Na-try ko na yan, di ako naging successful eh. Yung iba nga die hard pa before eh. Ngayon sunog na, ala na. Ayaw na ayaw na mag-try. Pero alam mo, nung dumating ang Livegood, nabuhayan sila ng loob. Sunog na sa MLM, pero nung dumating ang Livegood sa buhay nila, nabuhayan ng loob. Sabi nila, this time, yayaman na ako. Kasi ang ganda ng sistema. You can earn up to $2,000 even without enrolling a single person through spillover. Ang ganda ng sistema. Ngayon, pagsali niya, yun din ang minarket niya. Dahil yun ang minarket niya, ang baba ng rejection rate. Kaya naka-invite siya. Nakasampu siya. Ngayon, yung 10 niya, ganun din. Ako nga, unang buwan, 40 eh. Bakit? Ang taas po ng sign-up rate dyan sa latag na yan. Napakataas. Alam nyo ba ngayon, guys, mas maganda ngayon. Bakit? Hindi lang po auto spillover ang pwede nating ilatag. Pwede mong ilatag yung co-op. Huwag ka mahiya. Bakit? Sinimulan na ni Ben Glinsky yan, nagbayad na nga ng advertisement, ba't ka mahihiya? Ibig sabihin, totoo yan. Pwede mong gawing selling tool yan para yung tao magkaroon ng hope. Pag nagkaroon ng hope yan, sasali yan. At pag yan sumali, at yan din ang ginamit niyang linya, auto spillover, tsaka co-op, tsaka affiliate marketing, yung uploading video. Pag yan ang nilatag mo, mataas ang sign-up rate.
Ang taas ng sign up rate. Magugulat ka, hindi pa dumarating yung pagbili sa co-op. Wala pang pay-in do sa mga upload ng video niya. Kumikita na siya sa weekly fast start kahit wala pa yung ano, ang tawag ko doon slow. Kahit wala pa yung slow, kumikita na siya doon sa pass. Nakuha nyo? Ano pa irereklamo ng tao na yan? Ano pa irereklamo ng tao mo kung kumikita na sa pass? Kumikita na sa weekly fast start yan eh. Ano pa irereklamo niya? Dahil nga madali siyang nakapagpa-join ng tao because of that latag, slow and fast. Dalawa po yung option niya, slow and fast. Alam mo, maa-attract ang tao doon sa slow. Dahil yung slow, pwedeng kumita kahit walang invite. Yung slow ang magbibigay ng pag-asa, kaya siya magjo-join. Walang networking sa slow. Pag nakita niyo yung slow, yung latag ko na slow, wala pong networking doon. Marami na po akong nakausap ngayon for the past 2 weeks, mga nag-join. Gusto nila yung slow. Mga hindi networker, ayaw sa networking, sunog na, yung isa allergic na sa networking. Pero nung nilatag ko yung slow, gustong gusto niya. May chance daw siyang yumaman kahit hindi networking. Ano? Yung upload video gamit yung mga video ni Ben Glinsky, i-re-upload mo lang kako. I-Facebook ads mo, mag-budget ka ng 1,500, 1,000 per month. I-budgetan mo, targetin mo US, Australia, Canada. Tapos pagka may nag-member yan, may magme-member to member program dyan. At possible mapuno yung level 13 mo. Ito kikitain mo. Sabi niya, why not? Try natin. Ba? Tapos binanatan ko pa ng what if lumabas yung co-op, nag-open, bumili ka. Pag bumili ka, yung binili mo, mag-duplicate because meron na tayong member to member program. Dati kasi wala eh. What if yung dalawang binili mo nag-member to member? Yung dalawa nag-refer din yan ng taga-Tagalawa because of free product. Tapos ganun din gagawin nung apat. Ang tendency niyan, makikita niya sa website, mayroong free product. Magre-refer po yan. Kasi imagine mo, ikaw na lang, ikaw yung nakakita ng advertisement ng LiveGood tapos nag-member ka because of product. Kasi gusto mong gumamit ng product. Siyempre, magme-member ka. Dahil mura pag member eh. Tapos ngayon, nakita mo sa website mo, meron kang free product. Ano kaya gagawin mo? Hindi mo kaya i-share yan? Free product yan, Brad. Baka nga ibida mo pa yan sa kaibigan mo. Grabe, ang ganda ng Super Reds. Kahit naman hindi mo pa nagagamit. Ibibida mo. Bakit? Sayang, may free product eh. Di ba? Basta meron kang pakinabang, di ba? Pag meron kang pakinabang, bibigyan mo ng effort. Dahil meron silang free product, mag-e-effort yan, i-share. O kahit na effortless, kwento sa kapatid, kwento sa kaibigan, ito ginagamit ko, gamitin mo rin, ito website ko, ito website, diyan ka mag-member, gumamit ka rin. Then mangyayari diyan, pagbukas ng website nila, dahil member na rin sila, di ba? Napa-member mo eh. May free product ka na. Pagbukas ng website nila, nakalagay, you want to earn free LiveGood products. Ang laki-laki, naka-bold letter. O, ang tanong, chain reaction na yan. Kung ano yung naging reaction mo nung nakita mo yung you want to earn free LiveGood products, ano yung naging reaction mo? I-share para magkaroon ng free, di ba? Ganon din ang magiging reaction nila. Kaya nga, laging sinasabi, chain reaction po yan. Ngayon, ang possibility niyan, mapuno yung level 13 mo. Pero yung mga tao na yon, hindi po yun affiliate. Mga member lang po yun. Member lang yun. Wala silang webinar, wala silang GC, wala. Sila yung mga user lamang. Wala silang genealogy, hindi nila nakikita yung structure. Ikaw bilang affiliate, ikaw nakikita mo yung structure mo. Wala silang alam dun. Sila, ang na-earn lang nila ay free product every referral. Doon lang sa direct nila. Doon sa mga indirect nila down the lines, wala na sila doon kasi hindi naman sila nagninegosyo. Sila ay user lamang. It so happen may free product, kaya sila nag-refer. So, ikaw bilang affiliate, makikinabang ka hanggang level 13 sa duplication na yun. Hindi mo nakikita? Kaya nga ako nagpe-Facebook ads na po ako, nag-budget ako ng 50 pesos per day. Pati sa TikTok. At yung itong post ko ngayon sa TikTok,
Ilan na yung likes ko? 200 na po, 200 na yung heart. 200 na po yung nag-heart. Yung 200 na yon, hindi naman mag-heart yon kung hindi nagustuhan yung product, ay hindi nagustuhan yung video. So yung video na yon, nakita ko nagpa-follow na rin sila eh. So one day, yung mga nag-follow sa TikTok ko, one day, kasi araw-araw nag-upload ako ng video. One day, magme-member po yan. Alam mo kung sino yung mga yon? Australia, South Korea, New Zealand, tsaka Germany. Yun po yung tinarget kong location. Yun yung mga nag-like, ay nag-heart doon sa mga bansa na yun. Yun yung mga nag-heart. Paano kung one day mag-member yun? Kasi nagustuhan yung product. Kasi araw-araw nag-upload ako eh. Nag-follow na sila eh. Eh nakaka 2 weeks pa lang ako dyan sa strategy ko na yan. Paano kung merong mag-member dyan, dalawa? Tapos yung dalawa nag-member to member program. Chain reaction. Yun yung pag-asa na binigay ko doon sa invite ko. Walang networking doon, sabi ko. Yung video gawa na. I-re-upload mo na lang. Pangalawa, tsaka ko sasabihin sa kanila, pag nag-open yung co-op, kasi ginagawa rin ng company yung advertisement na yan eh. Pag nag-open yan, pwede kang bumili sa kanila ng tao doon sa co-op. At pag nag-duplicate yun, ito rin mangyayari sa'yo. $4,000 ka. So, nagka-interest sila doon sa dalawa na yun. Ang tawag ko doon is slow. Yung social media powered by member-to-member program. Tsaka yung co-op system powered by member-to-member program. Yun yung dalawa na yan, yung slow. Yan yung tinatawag kong slow. So ngayon, yung dalawa na yan, walang networking dyan, guys. Walang networking dyan. Ang taas ng sign-up rate ko dyan for the past 2 weeks. Buong grupo ko sa Davao, tsaka Zamboanga, tsaka Mindoro. Yan na po ginagamit nila. Ang taas po ng sign-up rate nila dyan. At mataas din po ang duplication rate nila dyan. Ang taas. Kasi meron silang hope para kumita ng walang invite at hindi mag-network. Pero magugulat ka, dahil nilatag ko rin yung pass eh. Nilatag ko yung pass. Magugulat ka, nag-i-invite. Yung isang kababata ko, kahit na umasenso na ako sa gatong industry, ayaw pa rin talaga sumali. Kasi yung bilip niya, ang baba. Yung bilip niya, hindi ako yayaman dyan. Para sa'yo lang yan, kasi magaling ka. Kasi na-try niya na. Na-try niya na kasi. Na-try niya na, nasunog na siya eh. Kahit nakita niyang umaasenso na ako, wala siyang pakialam. Ang nasa isip niya, ikaw yun, kasi magaling ka. Ganun yung mindset niya. Alam mo, kahit nakikita niya na yung resulta ko, wala siyang pakialam. Kasi wala na yung bilip niya sa sarili. At alam niya, hindi niya kaya. Pero nung nilatag ko sa kanya yung presentation ng slow tsaka pass, sabi ko, makinig ka muna ngayon. Tanggalin mo muna yung mindset na nasa networking ako. Basta makinggan mo lang. Alam mo, nilatag ko sa kanya. Dala ko yung laptop, PowerPoint. After the presentation, kasama yung pass in-explain ko yung slow, in-explain ko yung pass. Ang dami niya pa suggestion. Gagawa rin daw siya ng sariling video. Kasi yung pampaganda, gusto niya pampaganda yung may talong bomb. Talong bomb ba yun? O talos bomb? Basta gusto niya yun. Sabi niya gagamit daw niya, tapos maganda rin siya eh. Gagamit daw siya, tapos mag-upload siya ng video. Sasabihin niya, ito yung ginamit ko. Marami magme-member daw. Diba? Gagawin niya affiliate marketing. Gagawin niya. Walang networking, pero magugulat ka. Biglang lumalabas sa bibig. Sabi ko kasi, magpapa-schedule ako sa McDonald's dito malapit sa inyo. Alam mo, sagot. Papupuntahin ko yung mga office mate ko dyan. I-invite mo? I-invite ko, makinig sila. Diba? Nakuha niyo yung punto. Ano ibig sabihin? Ayaw ng networking ng tao na yon. Ayaw niya mag-invite. Nagka-interest siya doon sa slow, yung affiliate marketing, or bibili sa co-op. Pero, dahil alam niya yung kitaan sa pass eh, pinakita ko sa kanya eh. Yung power of 10. Biglang lumabas sa bibig niya, i-invite ko yung mga office mate ko dyan. Dadaling ko dyan. Oh, ngayon nag-i-invite na siya. Nawago yung mindset. Pero wala sa idea niya na networking yung gagawin niya. Ang alam lang niya, referral commission. Magre-refer ako ng kapwa ko na gusto rin kumita. Diyan sa affiliate marketing na yan na gagawin ko. Kasi gusto rin daw nila yon yung affiliate marketing. Nag-affiliate marketing daw sila sa TikTok eh. Gagawin daw na. Pero nag-i-invite.
Pero mag-i-invite siya. Nakuha nyo, nagdo-duplicate eh. Alam mo, kahit sabihin mong kikita ng walang invite, mayroon naman task eh. Ang task, upload mo yung video. Tapos, bili ka sa co-op. Kung gusto mo. Hindi ko po in-explain yung spillover. Pero pag in-explain pa yung spillover, di lalong tataas yung bilip niya na kikita siya. Sabi sa, i-explain ko pa nga sa dulo yan eh. Paano kung wala kang invite? Hindi mo ginawa yan. Paano kung hindi mo ginawa yan? Yung mga nasa taas mo, ginawa yan pass. Tapos pati yung slow nila, yung production nila, babagsak sa'yo yung kako. Kaya dapat mas maaga ka mag-join. Kasi babagsak sa'yo yun. Paano pag bumagsak sa akin? Hindi ko referral yun. Pag nag-duplicate yun, kita ka rin doon. Di lalo nang nabuo yung loob niya, lalo lang nagkaroon siya ng pag-asa na kaya kong kumita pala dyan kahit walang invite. Kahit hindi ako nag-networking. So, pagka ang tao magkaroon ng pag-asa, mayroon siyang option para kumita. Kahit di siya magaling, kahit hindi siya mag-network, may pag-asa siya kumita. Nagjo-join po yan. Ang tao kasi, kaya nagjo-join yan, binibigyan mo ng pag-asa. Pag ang tao, binigyan mo ng latag, nakikita ka lang pag nag-invite, kikita ka lang pag nagbenta. So, nawawala sila ng gana. Hindi nila nakikita sarili nila, nakikita sila eh. Wala silang hope na yayaman sila dyan kasi nakita nila, although pinapakita mo ng mga figures, malaki ang kitaan, bakit hindi pa rin nagjo-join? Yun ang dyan eh, psychology dyan eh. Bakit nilatagan mo ng mga gantong income, bakit hindi pa rin nagjo-join? Isa lang ibig sabihin nun, hindi niya nakikita sarili niya na kaya niya yun. Kasi nakita niya eh, invite. Yung invite ko, dapat mag-invite. Pag hindi nangyari yun, wala na akong income, wala na akong chance kumita pag hindi ko nagawa yun. Wala na akong option para kumita pag hindi ko nagawa yung invite na yan. So, ang nangyayari, hindi sila nagjo-join. Hindi dahil mababaw ang why nila. Hindi dahil maliit ang why nila. Dahil hindi ho nila nakikita sarili nila. Doon sa task. Yung task na binigay natin doon, hindi nila kaya. Kung lalatagan mo na pwede kang kumita doon sa side ng slow, yung walang invite, kikita. Yung upload lang ng video, kikita. Yung spillover, kikita. Meron siyang option para kumita. Therefore, nagjo-join siya kasi meron siyang hope. At pag nag-join na siya, guys, magugulat ka, magkakaroon ng invite. Bakit? Dahil nga mababa ang rejection rate, nag-i-invite na rin. Dahil may kita eh. May kita rin sa pass. Yung power of 10, power of 5, may kita dun eh. Tsaka niya ngayon na-appreciate yung invitation kasi madaling kumita doon sa pass. Mabilis, malaki. Kaya niya ginagawa yun kasi nakikita niya at nararamdaman niya mataas ang sign-up rate dito. Mababa ang rejection rate dito. Yun yung reason kung ba't tayo lumaki nung unang taon. Kasi nakita ng mga tao ang baba ng rejection rate. Ang taas ng sign-up rate dito sa latag na to. Kaya sila pasok ng pasok sa Zoom. Kaya puno yung Zoom natin, 1,000 puno. Minsan nga yung 1,000, hindi na nga makapasok yung iba, gusto pang pumasok. Kasi, coach, apply, may invite ako, hindi na makapasok sa Zoom. Ilang beses ko narinig yan. Tuwing may webinar, puno yung Zoom natin. Sabi ko, alam mo, sagot ko sa kanila, agahan nyo kasi. Yun ang sagot ko lagi eh. Agahan nyo kasi. Puno agad yan. Mabilis mapuno ang webinar. Mabilis mapuno yung Zoom namin. Agahan nyo. Oh, jump pack tayo eh. Ngayon, napapansin ko, di ba? Nakakalungkot man, di ba? Bakit 100 plus na lang? Kasi nga, mababa po ang sign-up rate ngayon. Mataas ang sign-up rate ng una nating taon dahil sa latag. It doesn't matter kung auto spillover, co-op man yan. Ang punto doon, meron silang pag-asa. May pag-asa sila, kaya sila nagjo-join. Kaya mataas ang sign-up rate natin. Ngayon, ang pag-asa, mas gumanda ang live good ngayon, guys, hindi pumangit. Kaya yung mga umalis,
Kawawa sila. Mas maganda ang live good ngayon. Akala lang nila pangit kasi nakikita nila yung webinar ko, konti na laman, nakikita nila ko, konti umaten, nakikita nila konti ang pay-in. Gaya nung kanina, tinanong ko si Coach Rodney, pababa yung numbers niya kahit may pay-in na bago, bakit bumaba yung number? Kasi mas marami nalalagas kaysa sa bagong pay-in. At ang bagal na ng pay-in, may lagas pa. Ano mangyayari? Pababa ng pababa income. Walang adjustment na nangyayari. Ngayon, ito yung adjustment, kaya ako nag-live. Ito yung adjustment na gusto kong parating sa inyo. Ako, nag-adjust ako for the past 2 weeks na po. Nag-adjust po ako. Ngayon, nakita ko yung adjustment, effective. Ngayon, huwag kayong mag-alala. Hindi niyo kakausapin ang affiliates. Ang kakausapin niyo mga new blood. Ano alam ng new blood? Walang alam ang new blood kung ano man yung pinagdaanan natin. Kung dumaan ba tayo sa bulusok at kung dumaan ba tayo sa ups and down, walang alam. Unless ikwento nyo. Wala naman silang alam ano yung history natin, paano tayo sumabog, at bakit humina, at bakit nagkaroon ng attrition. Wala silang idea doon. Ang focus natin, new blood. Ang new blood, walang idea ano man ang pinagdaanan natin. Unless ikwento mo. Ba't mo kukwento? Ang ikwento mo kung gaano kaganda ang live good ngayon. Ngayon, kung ano yung nakikita mo ngayon na mas maganda at marketable, yun ang ilatag mo. Yun. Gamitin mong tools yan, yung mga binigay ni Ben Glinsky. Auto spillover, co-op system, fundraising program. Yan ang gamitin mong tools para magkaroon ka ng pay-in. Gamitin mo yan. Dahil diyan ka lalaki. Diyan ka magduduplicate. Habang wala pa, hindi pa kumikita yan sa slow, kumikita na yan sa pass. Ano pa irereklamo ng tao kung kumikita na nga sa pass? Ako nga, never ko nga inisip kung may spillover sa akin eh. Hindi ko nga alam kung sino spillover sa akin. Wala akong malaman kung may spillover ba. Bakit? Ako mismo nagbuo ng grupo ko eh. Ako mismo nag-invite at nagpa-duplicate ng tao. Hindi ko na alam kung may spillover ako o wala. O hindi ko na hinihintay yung slow na yan. Pero yan yung reason ba't ako nag-join. Kasi pwede rin kumita ng walang invite. Ang ibig ko sabihin, kaya ako nag-join, may pag-asa yung mga tao. May pag-asa nakikita. Kaya ako nag-join. Yan, kaya kong i-market yan, sabi ko. Kaya kong i-market yan. You can earn up to $2,000 even without enrolling a single person. Kaya kong i-market yan. Marami akong mapapajoin dyan. At yung mapapajoin ko, kaya niya rin magpa-join. Mababa rin ang rejection rate dyan. Sabi ko, ang baba ng rejection rate dyan pag yan ang ginamit namin. Therefore, magduduplicate kami. Magduduplicate kami dyan. Yun ang mindset ko nung nagsimula ako dito. Kaya kong mag-invite at kaya kong magpa-duplicate.